Magandang hapon. Dito na naman tayo sa balita. Sa walang tigil-tigil na mga issue sa West Philippine Sea, sa pangbubuli daw ng Chinese. Marami talaga tayong mga nasa gobyerno na hindi nila naintindihan. Ito may pinalabas si Rafael Alunan about sa dyan sa West Philippine Sea. Actually, matagal na daw pala yung mga Chinese na ganyan yan sila noon. Kaso lang, hindi talaga masyadong aggressive sila noon dahil wala naman tayong ginagawa sa kanila. Tapos, noong panahon ni Tatay Digong, nakikipagkaibigan sa kanila, pinakiusapan ni Tatay Digong, nakikinig naman sila. Whereas tumutulong pa nga sila sa atin nung unang tumutulong sa atin ng panahon ng COVID, 'di ba? Ang China ang nagbibigay sa atin ng mga mask at saka yung vaccine. Pero ngayon, maraming nagsasabi kung bakit ganito ang China ka-agresibo this time. Dahil kasi yan sa pagpapapasok natin ng IDCA, dahil talaga namang galit sila sa Amerika. Di ba? Ito kasing Amerika, kung bakit kasi nakikinig ang gobyerno natin, na itong Amerika walang ginagawa kundi magsulsol ng magsulsol. Yun ang trabaho nila. Ang gusto kasi nila magkaroon ng giyera kasi pag may giyera, may pira. Yun. Sila sulsol ng sulsol sa Israel ngayon, 'di ba? Naggiyera. Sino ang biktima? Mga sibilyan, mga ordinaryong mga tao, 'di ba? So akala nyo ba pag magkagiyera tayo ng China at gigirahin tayo, may laban ba tayo? Wala. Kahit nga kalingking, hindi natin kaya ang China. At kung akala ninyo, mga pulpul, mga tanga na gobyerno, andyan ang Amerika, tutulong sa atin, hindi pa ba kayo na nadadala sa kasaysayan noon? Na iyang Amerika, mahilig lang yan magsolsol. Pero pag panahon ng gyera, pag talagang mayroon nang nangyayari, iiwanan kayo niyan. Ganun yun. Kasi ang gusto lang ng mga ito, pira-pira lang. Kaya sana wag kayong makikinig sa mga American government na ang gusto lang nila gulo. Sila ang dahilan ng mga gulo sa ibang bansa. Initan sa ibang bansa, ganun. Dahil magaling sila. Galing talaga sila mangsulsul. Hindi naman ganyan ka-agresibo ang China dati. Tapos ito pang mga mainstream media, paulit-ulit, talagang dinagdagan ng apoy para talagang ang ganda talaga ng diversionary tactic ng mga media, para makakalimutan ng taong bayan yung panawagan ni PRRD, na ilabas ang audit, ang resibo sa extraordinary funds ng mga Congress, dyan sa Kongreso. Ang galing-galing talaga. Ang mga mainstream media, ang iba dyan, magkano kaya ang bayad ni Lisa sa inyo? Sabi ni Maharlika, bayaran daw kayo weekly at pinapalamon pa daw kayo ng buffet sa Malacanang. Yun ang sabi ni Maharlika. Mismo si Tatay Digong naka-observe na itong bansa natin ngayon under ni Marcos administration wala nang demokrasya. Kasi ang demokrasya maingay. Ngayon tahimik ang mga mainstream media tulad ng Rappler. Dati kahit umutot man lang si Tatay Digong, ang ingay ninyo, 'di ba? Kasi hindi kayo pinapalamon ni PRRD noon, di kayo binayaran. Ngayon, sabi ni Maharlika, dahil mga bayaran na kayo, pinapalamon na kayo, tahimik na kayo. Isang beses nyo lang binalita kung ano-ano dyan, mostly mga positibo, walang negatibong mga balita.
Ah, kinabukasan, nawala na agad ang issue. Ganon. Pero hindi namin kayo tantanan, paulit-ulit naming sasabihin, ilabas nyo, mga buayang congressman, ang extraordinary funds. Labas nyo ang audit kung saan nyo ginagamit ang pera ng mga taxpayer. Ikaw tambaluslos, pamulitika, wag kang umasa tambaluslos dahil hindi ka talaga mananalo kahit anong gagawin mo. Mag-focus kayo dyan sa Pugo dahil napapaligiran na tayo ng Pugo. Yung concentration ninyo, dyan lang kayo sa West Philippine Sea, ang layo-layo pa niyan. Tapos parang init na init kayo na gusto nyong makipag-away. Ang galing-galing nyo. Pero ang Pugo, dami, nasa loob na ng syudad ng Manila dyan. Hindi nyo pinapansin yan. Na maraming kabalbala ng mga nasa Pugo, love scam, maraming ang kinikidnap na sarili nilang kasamahan dahil sa pera. Yang Pugo na yan, dapat talagang wala, ihinto niyan. I-abolish ninyo yan. Pero hindi nyo kayang manawagan na tanggalin ang Pugo. Bakit? Focus na focus kayo sa West Philippine Sea. Mga hunghang. Galit na galit ka, ikaw Gibo. Galit na galit ka kunyari sa China. O bakit yung Pugo? Hindi ka nanawagang tanggalin yung kupal na tanginang Pugo na yan. Bakit hindi ka mag-focus sa Pugo? Gusto mo lang, sulsulan mo ang mga ordinaryong tao na magalit sa China. Huwag kami. Huwag mo kaming gaguhin, Gibo. Puro kayo paipal. Di kami makikinig sa inyo. Bakit? Ano bang naitulong ninyo sa mga mamamayan? Akala nyo, uto-uto nyo na kami, hindi na ngayon. Yan ang tandaan ninyong mga politika, hindi na ngayon. Puro kasinungalingan yung mga pinagsasabi nyo sa publiko. Pakinggan nyo ito. A threat to our national security by mainland Chinese. Sinulat ni Rafael Aluna nito. The strategic geography of Philippine offshore gaming, yung POGO, in Kawit, Cavite, its implication to the Philippine national security. Possible threat to naval and military operation. Ayan, mamaya, papakita ko sa inyo, Ngayon, lalakihan ko yung mga picture na pinost niya. Ito mangrove area sa Cavite, winasak na mga Chinese. Tingnan Ayan nyo. Yung island na sinasabi. Ayan, Ito yung Island Cove. Ito yung Philippine Fleet Fort San Felipe. So merong kaugnayan kung bakit diyan nilagay. Yun ang sinasabi doon sa post niya. Medyo strategic daw yung pagkalagay ng mga Pogo sa atin. Isa-isa niya yan. Isa na ho yan. Yung Island Cove. Naku po, kanino ba yan kasi? Anak ng wewe. Kaya nga. Kanino ba yan kasi? Bakit napunta ngayon dyan sa Pogo? Eto naman, sa may McKinley West, McKinley Hills, may mga Pogo din daw. Katabihan ng Fort Bonifacio, eto yan. Okay? Etong sa Senate, Mall of Asia, yung sa Pasay, eto yan, Pasay yan, puro Pogo. Eto yung Senate, eto yung Philippine Navy. So magkakatabi talaga. Mukhang tinatabihan, ang punto nyo dito, mukhang tinatabihan yung ating mga headquarters. Eto pa. Grande Island, napuno na rin daw ng Pogo. Tapos katabi niya Subic Port, Subic Airport. Malapit sa airport. So pwedeng maging landingan daw ito. Ayan pinapakita niya dito. Sa Villamor Air Base. Sa may Resorts World Manila Casino, meron din daw Pogo dyan. According to ito ulitin ko, ito po ay nanggaling kay Alunan. Itong source na ito. Hindi ko sinasabi kung ito ho ay lehitimo, pero ito ho yung galing kay Alunan. Okay? Ito. Ito po yung Resorts World Manila, Casino Complex. Ito daw yung Villamor Air Base. Malapit na naman. Puro yung mga malalapit. Ito naman. Sa may Araneta Center, may Pogo rin. Sa Eastwood, may Pogo rin. Sa Ortigas, marami daw Pogo. Pinagigitnaan ng Krame at Camp Aguinaldo.
So parang sinasabi ni Alunan dito, yung mga headquarters natin napapaligiran na ng mga pogo. Tama. Ngayon, kung tama yung intelligence niya, na posible itong mga pogo workers, sabi niya, sleeper cells. Ano ibig sabihin nun? Kunwari, pogo workers, pero pag dumating ang panahon ng paglusob, maaaring i-activate ito. Exactly. Yun ang sinasabi ni Alunan. Yun ang punto ng kanyang sinulat. Pambira. Ako na lang kaya mag-interview dito kay Alunan, no? Kasi yun dapat yung punto ng interview ni Isguera eh. Hindi eh. Iba ang pinunto ni Isguera. Sino? Si Duterte may kasalanan. Ating Secretary Alunan, kung pwede o baka naman pwede ko kayo ma-interview para maipaliwanag nyo talaga yung sinasabi nyo. Mukhang yung nag-interview sa inyo, hindi kayo pinakinggan eh. Kaya nga, hindi nakikinig yung kupal na isigira na yan. Pero Sino kung yan? maaari lang, Media na Tagalog yan. lang sana kasi my English is on diet. Kaya nga ako, sa totoo lang, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo to di ba? Dapat sipain na talaga ang pogo. Correct. Tanggalin ang pogo. Bakit ba natin hinahayaan sila? Alam niyo kung bakit? Simple lang naman eh. Pera. Tama, This pira. government needs more money for corruption. Bakit Money. natin hinahayaan yun? Kasi pag maraming contribution ng pogo ng pera, Maraming corruption. pwedeng i-corrupt. May budget na extraordinary fund sa mga congressman. Yan ang tama. Yan ang totoo. Pira-pira Nagigets lang. nyo? Yun lang yan eh. Alam nyo, ang source talaga ng problema sa Pilipinas, root is the love of money. Yan ang problema. Alam mo, hindi naman ako lang nagsabi niyan. It was written 2,000 years ago that the root of all evil is money. Love of money. Sorry, not money. Love of money. That's the source of all problem. Love of Absolutely money. right. There is corruption because of love of money. Yes, correct. There is pogo because of love of money. They want more money, more budget, so that they would corrupt more, so that they would have more money. Tama. Kaya nga, the source of all evil is the love of money. Yan ho ang problema sa Pilipinas. Ngayon, etong Chinese na ito, itong mga pogo workers na ito, itong mga pogo executive, they know that that's our weakness, pera. Because mahirap tayong bansa. Because corrupt. Kaya yan ang ginagamit nila. Kaya nga ho, alam mo yun, na nakikipagkwentuhan po ako. Pinabati ko po pala mga pulis natin dyan sa BGC. Nung punta po ako dyan at nakikipagkwentuhan po ako sa kanila. Alam mo, isa yan sa paulit-ulit yun na sinasabi. Ayoko na lang banggitin sana to, pero babanggitin ko na. Yan o, nagiging problema nila eh. Na tingin itong mga Chinese na ito, they can bribe everyone. Bakit? Kasi nangyayari yun eh. Nangyayari talaga na itong mga Chinese na to, nababribe nila ang ilang pulis. Kaya they're trying to do it. Buti na lang talaga may mga matitikas tayong mga pulis. Lalong-lalo na dyan sa Taguig, sa BGC. Na kahit anong bribe nila, hindi bumibigay. Isipin nyo na lang, kung bumigay ang mga pulis na yan, sigurado ako, pagmamalaki nito mga inchik na ito, sasabihin nila, wala, mag-yoshi ka lang dyan. Kaya ako tuwan-tuwa ako sa BGC. Alam nyo, hindi lang dahil maganda, dahil walang sigarilyo eh. Yan ang totoo. Meron. Okay. Yan lang. Yan lang ang panawagan namin sa inyo, Gibo. Secretary Teodoro Gibo, kung galit ka sa Chinese, focus ka sa pugo. Sige nga, tanggalin mo nga ang pugo. Dahil yan naman
talagang totoong Chinese ang karamihan, puro Chinese dyan. Biktima lang dyan yung mga Pilipinong nagtatrabaho dahil wala silang mapuntahan. Hindi natin sila mablame. Pero karamihan dyan ay mga pugo. At sabi pa nga ni Banat Bay, bakit nakakakuha pa ng mga armas, ng permit, at nakakakuha pa yung ibang Chinese ng Philippine passport. Oh. Tapos may mga bodyguard pa. So ano yan? Yan ang pagtutunan mo ng pansin, Gibo, ang pogo. Tanggalin mo kayong mga senator dyan na hipokrito, dobli ang mukha, pogo, tanggalin nyo. Para mawala yung Chinese na nagpaikot-ikot sa syudad ng Maynila. Okay? Huwag kayong huwag yung palalakihin yung gulo sa West Philippine Sea. Dahil nasa dagat lang awayan na yan. Malayo pa yan sa loob ng territory natin din sa syudad. Yung pugo talagang napapaikutan, napapaligiran na tayo according to Rafael Alunan. Yun ang pansinin ninyo. Pugo, mga gago, yun. Ganun yun. Huwag kayong paipal-ipal, kunyari, yung mga nyo, yun, pugo na yan, ang daming mga kademonyuhang ginagawa yan. Biktima ang mga Pilipino. Sino ba ang kawawa? Mayroon ba kayong malasakit sa mga Pilipino? Puro kaplastikan, hipokrituhan, yung mga pinapakita ninyo. Magaling lang kayo sa mga salita. Pero yung mga aksyon ninyo, mga kayo, mga politiko. Wag na. Ikaw tambaluslos. Kasi magaling ka Magaling ka sa Focus ka sa pugo. Pansinin mo, tanggalin mo kung sino, tingnan mo kung sino ang merong mga may share sa pugo. Sino ang may-ari? According to Maharlika, yung pugo dyan sa kay Bunjing, kay LGU Abalus. Yun ang sabi ni Maharlika, sila ang mga may-ari ng pugo dyan. Sa Pasay or sa Cavite. Yung mga kayo, yung mga hipokrito kayo Kunyari, papalakihin nyo. Gusto nyong makipag-away ng China dahil sa West Philippine Sea. Matagal na yung Chinese na ganyan. Nakababad sila, nakabantay sa dagat. Wag nyo na yan papansinin. Dahil, hindi naman sila nasa loob pa ng syudad. Itong pugo nasa loob ng syudad Yun ang lagi yung balita-balita ninyo. Kunyari, pinatalagang nyo yung mga utak ng mga taong bayan na ganito ang nangyayari sa bansa natin. Kailangan tayong magalit sa China. Hindi naman ako pro-China. Hindi ako pro-China. Pero ang mga utak ninyo, dagat-dagat pa rin kayo. Nagkagira-gira na sa ibang bansa, pero ang utak ninyo, dagat-dagat pa rin kayo. Alagaan nyo ang sarili nating syudad. Ang sarili nating syudad, daming mga problema, mahal ang mga bilihin, maraming naghihirap na mga taong bayan, pero kayo, puno yung mga bulsa ninyo ng extraordinary funds. Yun. Ilabas nyo ang extraordinary funds, nasaan ang audit. Yun ang panawagan ni PRRD. We demand the audit sa extraordinary funds dahil may karapatan kami dahil pera namin yan, pera ng mga taxpayers, mga kupal kayo.